Boses na isinuhod sa iba't ibang ospital. Ilang araw matapos sumupa ang mga pagbaha sa bansa. Sa San Lazaro Hospital pala, ito ang namatay. Kasi dosena naman ang nakakonfine doon at sa iba pa. Nakatutok si Maki Pulido. Sa unang 5 araw ng Agosto, dito na ang naitalang namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Isa rito ay 16 years old na lalaki na pumanaw dahil sa acute renal failure o pumalya na ang kanyang kidney o bato. Lumusong ang mga nasawi sa bahang dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat ang nakaraang buwan ng spirosis ngayon. Napapansin po namin na ang severity ng mga sakit ngayon medyo aggressive sa tingin namin na within 2 to 7 days nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa sinasabi namin sa kidney, sa liver at sa respiratory system o sa lungs po. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakahinga o hirap po silang huminga. Nakailangan po namin i-ventilator. Umakyat na sa 45 ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis, 15 rito supliko. Lahat may tuturing na complicated case o may tama na ang bato, paga o atay. Ang mga pasyente mula sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pinakamarami, taga-syudad ng Manila. Usually nakikita namin to sa mga pasyente ng mga riders na lumusong sa baha na may mga paltos yung paa. At sila po ngayon ay mga na-confine sa aming hospital. Chuya, Malabon City. Gustuhin man daw nilang kumuha noon ng prophylaxis na panlaban sa leptospirosis, mahirap manatok sa Bam Alegre exclusive. Sinalakay ng mga otoridad ang compound ng dalawang villa na ito sa Clark Freeport Zone, Angeles City, Pampanga. Huli sa akto ang 17 Chinese national na nagpapatakbo umano ng scam hub. Ginalugad ang bawat kwarto para kunin ang mga laptop at mobile phone. Isa sa ilalim ang mga ito sa digital forensic examination para makakuha pa ng impormasyon. Naaktuhan ng mga operatiba itong bahaging ito na kung saan mga indikasyon na isa itong love scam. Tulad dito, meron silang computer na may mga gamit pang chat at mga romantic na mga terminology ang gamit. 8 Pilipina ang kasamang inabutan sa scam hub. Depensa nila bago Yung phone na nagyayayari po. Ano daw kailangan gawin daw? Maghanap po namin. Tapos, Yung nga po, naaral po namin. Kasi wali ko lang po kami dito. Bago dito. wala na magpahayag ang 17 mga suspect lalo at hirap sa language barrier. Nagpatuloy ang pagsalakay ng mga otoridad at may nagsamang pwersa ng Bureau of Immigration, AFP at Guard Development Corporation. Dadalhin ng mga suspect sa Camp Bagong Diwa para sa kanilang detention. So napaka-importante nito dahil talagang nililinis na natin yung ating bakuran dito. At nagpapasalamat kami sa ating mga partner agencies, Bureau of Immigration, sa Armed Forces. Kasama po ang kanyang anak. Damay din ang isang saksi. Ang mga posibleng motibo kabilang ang may kinalaman sa trabaho sa pagtutukli. June, Venerasyon. Habang nagpapalinis ng kanyang sasakyan sa Makati, dalawang armadong lalaki ang biglang umatake sa likuran ng isang pulis. Nagkahabulan hanggang nauli sa pamamaril. Hindi nakaganti ng putok ang pulis na intelligence officer ng Highway Patrol Group at may ranggong tiniete. Pagbagsak niya, pwersahang kinuha ang kanyang kwintas, baril at cellphone. Sa kasong may kinalaman sa kidnapping ang biktima, kaya hindi inaalis ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho. Bakit po talaga din siya sinunduban at bakit po pilit na kinukuha ang kanya pong alahas. Sabi ng PNP Highway Patrol Group, kilala na ang dalawang suspect sa mga maril at patuloy silang pinaghahanap para mapanagot sa krimen. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon, nakatutok 24 oras. Hinahin ngayon sa Supreme Court ang petisyon para tigilan muna ang Senado sa pagpapasya sa gagawin itong aksyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y hanggang hindi pa raw lumalabas ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na hinihinging baliktarin ang ruling nitong nagdeklarang null and void sa impeachment complaint. Nakatutok si
Garcia Cruz. Iba't ibang grupo ang nagtipon sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Halos isa lamang ang isinisigaw nila. Matuloy ang impeachment laban sa vice-presidente. Patatawagan natin na ituloy ang impeachment, nagtatawag ng oral arguments, balik pa rin ang desisyon ng Court at gusto ang order para wag munang pagdesisyon ang Senado kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto nila, tayo ng oral arguments para malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro, at mahimay ng kumpleto kung ano man ang agam-agam ng korte. sa inilabas ngayong statement ng Korte Suprema, sinabi nitong matapos matanggap ang motion for reconsideration ng Kamara, pinagpokomento nito ang mga petitioners kaman at due process requirements. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Bistado ang umunoy ng doktor sa mata matapos ireklamo ng dati niyang pasyente. 7 taon na unang nanggagamot ang sospek gamit ang peke palang lisensya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Huli sa akto habang nag-examine yung pasyente, ang suspect na umano'y isang taking doktor sa mata. Ayon sa NBI-NCR, dating naging pasyente niya doon na nagbigay sa amin ng info na hindi naman gumaling. No? Hindi naman nagkaroon ng corrective ano yung kanyang tinatingnan when we accosted him at tinanong namin kung meron siyang lisensya. Una nagpakita siya ng PRC card. But when we confronted him na meron kaming certification, he admitted to us na wala at peke yung kanyang card. na-recover ang 5,000 pisong mark money habang kubuskado naman ang kanyang mga equipment. Since 2018, na 7 years, na is charging 5,000 pesos. Kung kung may sinasabi siyang corrective at hindi naman epektibo. And in some cases, may mga driver dito na nagpapatingin ng mata. May mga iba na kailangan dun sa requirement nila sa kanilang trabaho. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Charge namin siya for violating the violations of the optometry law and then yung use of falsified document, yung card. Ito at nakakulong siya ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pinakamabagal mula 2019 ang pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa o inflation nitong Hulyo. Mas mababa yan sa 1%. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Patuloy na bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo na, ng Hulyo. 0.9% na lang yan kumpara sa